Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay Friday. Therapy sana ng aming bunso pero dahil nag-pain sila sa kanilang classroom ay hindi mo na siya papasok. So paggising ko ng umaga, una kong hinanda yung pangmeryenda ng aking asawa at anak. Naghanda lang ako ng bread at nilagyan ko ng coconut jam. Sunod namang hinanda ko yung lunch ng aking asawa. Habang nagluluto ako ng baon niyang ulam ay hinanda ko muna yung baon ng aking anak. Nilagyan ko ng tinapay, Yakult at tubig. At nang maluto yung coffee rice ng aking asawa ay agad akong nagtimpla ng kape para sa kanya. At nagtimpla din ako ng baon niya dahil araw-araw ay nagbabaon siya ng coffee rice. Mas gusto niya yung coffee rice kaysa yung mga 3-in-1 na kape. Nagluto ako ng sinigang na baboy, nilagyan ko ng mais at repolyo pero hiniwalay ko muna yung gulay para hindi ma-overcook, para masarap na kainin niya sa kanyang lunch. So araw-araw ganito ang routine ko, nagluluto at naghahanda ng kanilang mga baon dahil mas masarap pa rin pag lutong bahay. Nang nakaredy na yung mga baon nila at tapos na silang kumain, nagligpit na naman ako at naghugas ng mga ginamit ko sa pagluluto habang tulog pang aming bunso. So pagkatapos kong maghugas ay nilinisan ko muna yung langka na bigay ng member dito sa church para hindi masayang at para mas matagal na masira. Lalagay ko muna sa ref habang hindi pa namin mauubos or kakainin ng asawa ko pagdating niya mula sa school. Ang kagandahan kapag nasa mga baryo ay may mga libreng mga prutas, may mga libreng mga gulay sa paligid-ligid na hindi kailangan ay lahat ay binibili at siya pa yung mga natitipid natin. So kapag masipag ka lang, pag nasa baryo ka ay mabubuhay ka sa simpleng klaseng pamumuhay kung marunong kong makontento kung ano ang meron sa mesa. At laking tipid na din dahil ngayon ay mahal na ang mga nabibili at mga pangkusina. Lahat ay nagtaas na dati yung 1,000 ay nakakarton pero ngayon kapag pumunta ka sa palengke, yung 1,000 mo bit-bit na lang, naka-plastic na hindi na nakakarton. So ganun na kamahal yung mga binibili. Pagkatapos kong malinis yung langka ay sakto namang gising na yung bunso namin. Ganyan siya pag nagigising na kusa na siyang lumalabas sa kwarto kapag nasa mood na siya. So hindi ko siya agad pinapakain dahil mahirap pakainin kapag bagong gising. So hinahayaan ko muna siyang maka-adjust. Nung okay na yung mood niya ay hinayaan ko na siyang naglaro para makapagtrabaho na naman ako. At nang okay na yung mood niya na maglaro ay agad kong kinuha yung mga tuyong damit namin para maitupi at maiayos ko na naman. Pagkatapos kong nanguha ng mga sampay, sunod kong nilinisan yung CR namin. Ito yung isang parte ng bahay natin na kailangang laging malinis para mas comfortable kapag nasa loob tayo, lalo na pag may mga batang maliliit, kailangan ay malinis para sa kanila para maiwasan din yung sakit. So sunod kong ginawa pagkatapos kong naglinis ng CR ay nagwalis muna ako, hindi matapos na gawain kapag nasa bahay ka, lalo na kapag nanay. Pagkatapos kong nagwalis ay sunod ko ding nilagay yung mga labahin ko. Naglaba na naman ako ng mga towel namin at winashin ko yung mga pambahay. Ginagamit ko yung washing ko kapag naglalaba ako ng mga bedsheet, ang mga kumot, mga punda ng unan at mga pambahay na hindi stretchable. Nag-handwash naman ako ng mga uniform ng aking asawa, yung mga pangpasyal namin ay hina-handwash ko. Hindi ko nilalagay sa washing dahil masisira. Pero hindi ko pa tapos yung nilalabhan ko sa mga sandaling yan ay nangungulit ng aming bunso. Gusto na niyang magpakarga sa mga sandaling yan so iniwan ko muna yung mga alabada ko na tinapos at binalikan ko nung okay na yung mood niya at gusto na niyang magbaba dahil gusto niyang magpakarga sa mga sandaling yan. Nang gusto na niyang bumaba ay agad akong kumuha ng pagkain niya at pinakain ko na sa mga sandaling yan. Dati ay hindi siya kumakain ng kanin. Hindi ko siya napapakain ng mga kahit may mga sabaw or may mga gulay, ayaw niya. Pero ngayon kahit sabaw ng dinengdeng, mga talbos ng kamote, talbos ng saluyot ay gusto na niyang kainin. So napapadami na siya ng kain. Pagkatapos niyang kumain ay agad kong pinaliguan at agad ko siyang pinalitan dahil ngayong araw ay pupunta kami sa Alicia para mamili ng gatas niya. So kailangan kong mag-drive na naman ng mga 30 to 40 minutes para makarating kami sa Alicia dahil may available lang na gatas sa Robinson, wala pong mga tinda sa mga pharmacy dito sa amin at sa mga Robinson lang meron at saka Mercury Drug meron kaming mabibili na Pediasure na ready to drink. So kailangan kapag namimili ay may mga pang 1 week or pang 2 weeks kapag may budget dahil hindi basta-basta or hindi pwedeng bumili ng kahit saan kung ano yung gatas lang niya. So sa mga nagtatanong, taga San Guillermo Isabela po kami. Dati po akong taga Quirino,
Ilocano ang aming lengguwahe pero gumagamit lang ako ng Tagalog sa mga videos ko. So nagpapasalamat din ako dahil may mga naaabot na yung mga videos namin sa Visayas, Mindanao, may mga taga Cagayan, Manila, Cavite na may mga nag-PPM at nagpapatulong, kumukuha ng mga tips or mga suggestions kung anong ginawa ko sa anak namin, kung bakit ko na siya napapakain ng rice, mga sumusunod na din sa mga instructions. So, laking tulong na din sa kanila. Nakaka-relate kami sa isa't isa dahil pareho kaming dumadaan sa ganitong journey. May mga taga Isabela at mga taga Quirino din po na mga nag-PPM. So, patuloy po akong mag-upload ng mga videos na kahit minsan ay talagang sobrang busy pero pinipilit ko pa rin gumawa ng mga videos dahil gusto kong makita ng lahat kung ano yung improvement ng aming anak at kung gaano po ka-powerful yung prayer at yung mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos sa amin, kung papaano po siya nag-i-intercede or kung papaano siya gumagalaw sa buhay ng aming anak at sa aming pamilya, kung papaano niya pinuprovide yung aming mga pangangailangan. Na sa bawat hamon sa buhay, sa mga kapwa ko mga magulang, kapwa namin mga magulang na dumadaan sa ganitong journey, sa autism journey ng ating mga anak, lagi po nating tandaan, hindi po kayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos sa ating laban at parte at kasali po ito sa ating mga kwento at patotoo. Sabi ko nga po, pareho kaming mag-asawa na pastor, parehong teacher, pero yung asawa ko lang po ang nagtuturo at naka full time po akong nag-aalaga sa aming bunso, na kahit pastor po kami, ay dumadaan din po sa mga pagsubok. Hindi kami excuse sa mga pagsubok sa buhay, pero may mga pagkakataon lang po na nasusubok ang ating pananampalataya dahil meron pong gustong patunayan ang Diyos, meron siyang gustong ipakita na sa bawat laban, sa bawat hamon po ng ating mga buhay, hindi po siya magbibigay ng mga pagsubok na hindi po natin kayang lampasan, hindi natin kayang mapagtagumpayan. Pagkatapos ng mga pagsubok, doon po natin mapapatunayan na mas titibay ang ating pananampalataya at mas lalong kakapit sa mga salita at sa mga pangako ng Diyos dahil kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Kung gaano tayo ka-concern sa ating mga anak, mas concern po ang Diyos. Kung gaano natin kamahal ang ating mga anak, mas mahal po ng Diyos. Lagi ko ang sinasabi na darating ang gabi, pero darating pa rin ang araw. May bagyo man na darating, makikita at makikita pa rin natin yung rainbow na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung ganda, masisilayan natin at makikita natin kung ano yung magandang plano ng Diyos para sa bawat isa. God bless po sa ating lahat.